Hey, what's up mga ka-Ice Master? Magandang araw at kumusta kayo? So pag-usapan pa natin mga idol, Casimero pa rin, syempre. Medyo tahimik na ngayon mga idol, pero meron tayong pag-uusapan ngayon, no, dahil itong topic natin ay tungkol ito kay Inoue at kay Casimero at kay Roman Gonzalez at kay Rong Bisay. So paano ba nasali sila Rong Bisay dito at si Roman Gonzalez? Kasi mga idol, itong si Naoya Inoue, posibleng mangyari sa kanya yung nangyari kay Roman Gonzalez noong maglaban si Rong Bisay at saka si Gonzalez, no, kung babalikan natin si Chocolatito Gonzalez. Si Roman Gonzalez noon ay pound for pound king at talagang champion siya noon. Pinili niyang labanan o challenger niya noon si Rong Bisay ng Thailand, at kahit siguro 15% mga idol, walang naniwala na si Rong Bisay ay mananalo sa laban na yon. Pero mga idol, no, si Rong Bisay noon ay meron ng 4 na talo or 3. Tinalo na siya sa Mexico. Basta mayroon na siyang 3 talo noon mga idol bago siya lumaban kay Chocolatito Gonzalez, no. Si Chocolatito Gonzalez that time ay isang world champion, pound for pound king number 1 at walang talo. Pero sa pagdating sa laban mga idol, binugbog lang ni Rong Bisay si Roman Gonzalez at nakuha niya yung panalo sa unang laban nila by unanimous decision or majority yata yun. At pangalawa, sa rematch nila, tinumba ni Rong Bisay si Gonzalez by knockout sa 3rd or 4th round. Di ko lang matandaan masyado mga idol. So bakit ko nasabing baka mangyari ito kay Inoue mga idol kapag sila ni Cuadro Alas ang magtapat? Ngayon mga idol, sikat na sikat si Naoya Inoue, pound for pound, number 1 champion, walang talo. Lahat talagang mata nakatingin sa kanya na walang makakatalo sa kanya. Pero mga idol, gaya ng sinabi ko, kapag magharap sila ni Cuadro Alas ay hindi malabong mangyari na kung ano ang nangyari kay Roman Gonzalez ay mangyari din kay Naoya Inoue. Dahil si Casimero mga idol ay may taglay na lakas na katulad kay Rong Bisay na talagang yung style ni Roman Gonzalez pasok doon sa style ni Rong Bisay mga idol. Yun ang gustong laban ni Rong Bisay. So ganun din kay Naoya Inoue mga idol, no. Kahit merong outback si Naoya Inoue, pero pagdating kay Casimero, talagang imposibleng hindi siya matamaan sa mga suntok ni Cuadro Alas. Kaya tingin ko dito, kung sakaling maglaban yung Casimero versus Naoya Inoue, maaari talagang mangyari kay Inoue kung anong nangyari kay Rong Bisay. May tulog talaga si Naoya Inoue dito mga idol, no. So ang problema na lang natin kung kailan kaya maikasa to, kasi kapag maikasa yan mga idol, napakagandang laban yan. Dito natin malalaman kung gaano ba talaga kagaling si Naoya Inoue kapag makaharap niya na si Cuadro Alas. Wala naman tayong question dyan, magaling siya, pero yung style niya kasi pasok din sa style ni Cuadro Alas. At dito din natin malalaman kung may ibubuga ba talaga si Casimero kay Naoya Inoue. Kaya sana mga idol, maglaban pa yung dalawa na yan. Kung hindi man sa super bantamweight, sa featherweight mga idol. Kasi tingin ko talaga dito napakagandang laban nito at na-imagine ko na ang mangyayari. Talagang bakbakan yan. Wala sigurong gustong umatras yan. Siguro naman si Inoue hindi atras kay Casimero yan. Ma-pride din yun pagdating kay Cuadro Alas, no. Parang niri din yan Hindi umaatras, lalo na may mga binitawan silang salita na si Cuadro Alas ay hindi magaling na boksingero at mahina. So mapapahiya siya nun kapag matikman niya yung power ni Casimero tapos atrasan lang niya, di ba? Number 1 pound for pound, atrasan mo yung Casimero, di ba? Kaya mga idol, sana matuloy talaga yan at nakikita ko na, nahuhulaan ko na mangyayari kay Inoue kung ano man nangyari dun kay Roman Chocolatito Gonzalez mga idol.